Dear Pinoy Trending Story, please just call me in my fabulous name of Mel. I'm 19 years old and my life is a certified telenovela. As in, full-blown telenovela mess. And I swear, only you can help me share this chaos. Kung makaasta po ako, admit, ay isang magandang dilag. A woman, a goddess. Kahit pa ang pangalan sa birth certificate ko ay Melchor, na wag na nating pag-usapan, hindi kami close ng taong yon. I am, as they say, biologically male, but spiritually, emotionally, and mentally a super gorgeous girl. Meron akong ultimate, super duper, mega over fafa dito sa amin. Siya si Aldrin, 22 taong gulang, ang aming kapitbahay. Admin, ang gwapo niya. Siya na ang pangarap kong maging first and last. Alam naman niya, pero friends lang daw kami. Okay lang, ate mo girl, marunong maghintay. Pero sa bawat bida, may kontrabida. At ang kontrabida sa pelikula ng buhay ko, walang iba kundi ang kapatid ni Aldrin. Ang mortal enemy ko since birth. Si Marie Chris, 19, classmate ko. Pero wag niyo siyang tatawaging Marie Chris. Magwawala yun. Gusto niya, Chris, isang lesbian po. PTS. Yung astig-astigan, laging naka-t-shirt at baseball cap. Bata pa lang kami, aso at pusa na kami niyan. Nag-agawan kami sa isang Barbie doll na gusto niyang gawing action figure. Imagine the horror. Simula noon, pag nagkikita kami, parang may world war. Fast forward to last month. Fiesta. Siyempre, may inuman sa bahay nila. Papa Aldrin. At si Ate Momel, present. Aura. Full makeup. Para saan pa? Para mapansin ni Aldrin. Kahit andoon yung girlfriend niyang si Ate Girl, hindi yun hadlang sa aking pagpapansin. Sa kalasingan, admin, nag-uwian na yung iba. Yung iba, natulog na sa upuan. Ako, hilo na ang lola mo. Sabi ko, uwi na ako. Biglang yung mga tropa nila. Chris, ihatid mo na yan si Mel. Taga-tapat lang, oh. Si Chris ang reaksyon. Ayoko nga. Kadiri yan. Kaya na niya yan. Pero dahil siya na lang ang digaanong lasing at yung iba ayaw tumayo, napilitan siya. Inakay niya ako pa uwi. Sa bahay namin, wala ring tao. Lahat nasa plaza. Pag-akyat namin sa kwarto ko, admin, doon na nangyari ang hindi inaasahan. Sa sobrang hilo ko, natumba ako sa kama. At dahil nakaaakbay siya sa akin, natumba siya sa ibabaw ko. At nagdikit ang mga labi namin. Admin, kadiri, di ba? Pero hindi ko alam. Lasing na ako. Nagblend yung alak, yung pagod, at yung kuryente. At nagdilim ang paningin ko. And then, something happened. Kinaumagahan, paggising ko, ang bigat. Pagmulat ko, si Chris, nasa tabi ko. At wag niyo na tanungin, admin, pero parang wala kaming saplot pareho. Nagtitigan kami. Tapos, sabay kaming sumigaw. Pumasok si mama, papa, at yung bunso kong kapatid sa kwarto. Ang hitsura nila, parang nanalo sa loto na na-scam. Gulat na gulat. Sino ba namang hindi? Ang anak nilang dalaga may katabing babae na tomboy. Long story short, nagka World War III sa bahay. Andun pamilya ni Chris, andoon si Aldrin, na parang hindi alam kung tatawa o maiinis. Andoon yung parents namin, nagtatalo kung paano nangyari yun. Akala ko, tapos na ang gulo. Yun pala, prologue pa lang. 1 buwan ang lumipas. Admin, buntis si Marie Chris. At sino ang tatay? Ako, si Mel. Ang dalagang si Melchor. Ayun, resulta, pinagsama kami sa isang bahay. Dito sa bahay namin, sa kwarto ko.
para sa bata, sabi ng mga magulang namin. Admin, kung akala nyo gulo yung dati, hindi nyo pa nakikita ang gulo ngayon. Yung bahay namin, parang Pinoy Big Brother house na puno ng away. Siya, Mel, yung mga panty mo, ang kalat, kunin mo sa sampayan. Ako, hoy, huwag mo pakialaman ang mga Victoria's Secret ko. At yung mga boxer shorts mo, huwag mo ihalo sa labada ko, ang baho. Siya, aba, ang arte mo, magluto ka na nga lang. Ako, excuse me? Ako ang nanay dito. Ako ang babae. Ikaw ang tatay, di ba? Ikaw magkarpintero. Siya, gaga, buntis ako at mas babae ka pa sa akin. Tapos, admin, yung cravings niya, ang lala. Gusto niya ng green mango na may bagoong, na may kasamang Coco Crunch sa 1 o'clock in the morning. At sino ang bibili? Sino pa? Ako, ang isang dalagang ama. At admin, ang pinaka-weird sa lahat, minsan, pag tinitingnan ko yung tiyan niya, parang ako yung naiinggit. Ako yung babae dito, di ba? Dapat ako yung naglilihi. Ako yung may cravings. Ako yung masusuka. Pero hindi. Siya. Naalala ko pa nung gabing yon, sa kalasingan ko, ang nasa isip ko lang habang nangyayari ay, oh my God, baka mabuntis ako. Yun pala, gaga. Ako yung nakabuntis. Ang laki-laking plot twist, admin, nakakaloka. Hindi ito ang pinangarap kong motherhood. Habang tumatagal, naiinis ako. Naiinis ako sa kanya. Naiinis ako sa sitwasyon. I'm supposed to be Mrs. Aldrin, not the father of my enemy's baby. Pero, last night, admin, di ako makatulog. Tiningnan ko siya. Tulog na tulog siya. Hawak yung tiyan niya na medyo umuumbok na. Bigla siyang ngumiti habang natutulog. At huwag kayong maingay. Parang, ang ganda niya. Oh my G! Admin, help me. Anong nangyayari sa akin? Nalilito na yung pagkababae ko. Yung puso ko, nakaset up yan para kay Fafa Aldrin. Bakit parang kumakabog ito para sa mortal enemy kong lesbian na ngayon ay buntis? At ako ang ama. My life is a rom-com na di ko maintindihan. Please help this beautiful, confused mother-father. Ang naguguluhang Diyosa pero nakaliptin pa din. Mel,